Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang dating senator na si Manny Pacquiao may inamin. Nagsisisi nga ako. Bakit ako napasok sa politika? Ito nga ang naging pahayag ni dating Senator Manny Pacquiao sa isang panayam sa telebisyon. Okay na sana mga kaibigan yung pagiging senador niya. Dapat binigyan niya sana ng limit yun mga kaibigan na hanggang dun lang sana siya sa pagiging senador. Pero ang pagiging pangulo kasi mga kaibigan, hindi kasi basta-basta yan. Kaya hindi naman siguro kung yung mga tao para iboto siya. Idol natin siya mga kaibigan pagdating sa boxing. Pero pagdating sa pagiging presidente at wala alanganin mga kaibigan. Matapos ang halalan noon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, inamin ng talunang presidente na si Manny Pacquiao. Grabe naman si Pinas News Insider ano. Inamin ng dating talunan. Na mayroon siyang pagsisisi sa pagpasok nito sa politika dahil sa mga naninira sa kanyang pangalan. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Pacquiao na sinisira ng ilang individual ang kanyang pangalan na binuo niya ng ilang taon. Matapos ang kanyang pagpasok sa public service, suspetsya niya ay ang mga kawatan na opisyal ng gobyerno ang nagbabayad ng mga tao upang siraan siya. Ating matatandaan, nagkalamat din ang pagkakaibigan nila ng kilalang negosyanteng politiko at taga-suporta ni Pacquiao sa kanyang mga laban noon na si Chavez Singson. Nang dahil di umano sa pera at sinabi din ito na ipapakulong ang dating First Lady Imelda Marcos kapag nanalo siya. Yun yung sumira sa kanya mga kaibigan eh. Yung panahon ng election mga kaibigan, halos binabantayan niya yung mahal nating First Lady na si Imelda Marcos mga kaibigan ano. Ayun, nga. Bilang Pangulo ng Bansa. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Nasa kanya na ang lahat, pati ang kasikatan at kayamanan. Gusto pang maging presidente. Sus mio garapon, puti na lang at di nanalo. Naway maging kontento niya sa buhay. Tumahimik na lang, wala namang alam sa politika. Asikasuhin na lang ang business niya. Huwag nang makialam sa gobyerno. Sobrang laki kasi ng ulo at mataas na pangarap. Akalain mo, buksingero nangarap at pumasok na sa politika? Okay lang sana kung kaya niyang pagkatao niyang hawakan ang Pilipinas. Gusto pang gamitin ang popularidad sa politika. Kala ko ba pakukulong mo si Madam Imelda? Mukhang mauuna ka sa loob. Kaya minsan, masama rin yung masyadong ambisyoso sa buhay at masyadong madada. Kaya sabi nga, huwag kang manghusga ng kapwa mo dahil Diyos lang ang may karapatang humusga. Mapagmataas at yumabang ka kasi, ayan na pala mo, sa kangkungan ka na patapon. Mabuti sana kung sa totoong kangkungan, makakagala ka pa rin. Ang mahirap kung sa kulungan. Sana malagpasan mo Manny at aral na sana sa'yo yan. Kasi sabi niya noon, pag nanalo siya sa president, ipapakulong niya si Madam Mother Imelda R. Marcos. Ayan, karma inabot niya sa First Lady. Kasi matanda na si Imelda R. Marcos. Dapat paggalang ang ginawa niya. Hoy,
Kayo mga nag-aano na naman ng panibagong mga ano dyan sa politika. Mahiya-hiya naman kayo, kakapal ng mga mukha ninyo, mga hayop kayo. Hindi kayo mga mamatay tamaan ng virus para matodas kayong lahat, malipong kayong lahat ng kampon ng satanas. Inaano nyo yung mga tao na nanahimik. Tinuto niya nananahimik si Sarah, isasali nyo na naman sa ano. Bakit ninyo nananahimik yung tao, walang sinasabi sa inyo? Ang ginagawa nyo, sinisira nyo? Ano yan? Ganyan ba dyan sa ating politika? Siraan? Kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi pa rin kayo na ano. Nako, ewan ko, nakakasawa kayong pakinggan na araw-araw ko kayo nakikita. Pero hindi ko naman sa kinakampihan ni si mga Duterte, pero totoo sila eh. Nakikita ng tao kung ano yung nasa isip at puso nila. Sila ang totoong tao. Hindi naman sila siguro bilyonaryo o ano, na super yaman. Yan si Manny Pacquiao. Bakit mo sasayangin ang pera mo? Bakit mo gustong umano sa politika? Hindi dahil gusto mong makatulong sa kapwa mo. Nakakatulong ka naman ng hindi ka nasa politika eh. Mas masarap pa nga magiging buhay mo, wala kang iisipin, hindi ka kakantsawan ng mga tao, hindi ka nila sisigawan, hindi ka nila mumurahin kung sakali magkamali ka. Bakit kailangan pumasok sa politika? Sagutin mo yan, Manny Pacquiao. Bakit mo gustong sumali sa politika? Gusto mo pa rin sumakit ang ulo? Diyan, konting pagkakamali mo dyan. Katulad din ang gagawin ng ginawa nila kay Duterte. Pag hindi mo sila napagbigyan, pag wala silang nanakaw, sisirain ka din nila. Ganyan yung politika dyan sa ating kadumi. Mag-isip ka, Manny Pacquiao. Tatapon mo ang pera mo, pinaghirapan dyan sa politika? Bakit hindi palaguin yung pera mo na pinaghirapan mo? Halos mamatay-matay ka na sa kabuboksing sa mukha mo. Pinaghirapan mo yung perang yun, palaguin mo sa mabuting paraan. Tama. Nagpapastor ka pa. Bakit? Ang pagpapastor, wag mo kaming gawing tanga. Ang pagpapastor, kumikita rin ng pera yan. Yan mga religion na yan. Kumikita rin sila ng pera. At saka yung mga taong nagbibigay sa inyo ng donation. Hindi niya kasi binigyan limit yung sarili niya, mga kaibigan, ano. Dapat kwan siya. Hanggang senador lang sana siya, ano. Saan napupunta yung perang yun? Sasabihin niyo pinagdaya. Ang mali niya lang kasi naghangad pa siya na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala. Tapos may halo pang paninira sa ating mahal na Imelda Marcos. Niya ng bahay. Alam ko yan. Mga pastor-pastor na yan. Kumikita kayo ng pera. Ginagamit ninyo ang Diyos. Hindi nyo dapat ginagamit ang Diyos. Hindi nyo dapat dinadamay sila sa mga kalokohan ninyo, sa mga politika ninyo, sa mga kung ano-ano nyo. Diyan ako naiinis. Naalala ko mga kaibigan nung election, ay nung panahon ng kampanyahan. Si Lenny, di ba? Halos ginagawang santo-santo ng mga mangmang. Ginagamit nyo ang Panginoon Diyos sa mga katarantaduhan ninyo. Isang araw susunugin ng lahat ng tao dito sa mundo. Dahil sa gusto nyo lang magkaroon kayo ng power, magawa nyo lahat ang gusto nyo. Manny, mag-isip ka. Hindi mo kailangan magpolitika kung talaga no. Pag naubos yung pera mo, kawawa ka, balik ka na naman sa zero. Iwanan ka rin na asawa mo. Oh. Hindi kayo, ewan ko, wala kayong kasiyahan sa buhay nyo. Pag nakahawa kayo ng pera talaga, gusto nyo, mas higit pa ron. Mas higitan nyo pa ron. Ang ginudiyos nyo, hindi yung Diyos. Ang ginudiyos nyo, yung pera, yung kayamanan na gusto nyo makuha. Totoo yun, mga kaibigan. Karamihan sa mga tao ngayon, ang ginudiyos na nila ngayon, mga pera. Hindi na sila tumitingin sa totoong Panginoon natin, mga kaibigan. Ang talagang kinikilala nila, pera. Gumagawa sila ng mga anomalya o kasamahan dahil sa pera. Di ba? Sabihin na natin ang totoo at aminin ninyo ang totoo. Hindi dahil sa hindi dahil sa gusto nyo makatulong sa tao. Hindi, wala pa kayo natutulungan at hindi nyo kayang tulungan ang galing sa pera ninyo na pinaghirapan nyo ang buong Pilipinas dahil sa dami ng taong naghihirap, nagugutom, walang makain. Nakikita ko yung mga pinapalabas dyan sa Facebook. Mabuti pa nga yung mga vlogger na maliliit, nakakatulong sila. Tama. Nabibigyan nila ng kahit konti, kahit papano. Napapagawa nila yung... Shoutout mga kaibigan yung mga ganong klaseng vlogger. No? Kasi marami talaga kahit ako na mapapanood ko sa mga Facebook.
sa YouTube. Talagang may purpose din yung pag-vlog nila na gusto nilang tumulong ng tao. Yung iba nga mga kaibigan, tinatayuan pa nila ng sariling bahay nila or inaayos nila yung sariling bahay nila. Di ba? Ang laking tulong nun sa isang tao, sa isang pamilya mga kaibigan. Siguro ako mga kaibigan, pag nagkaroon lang din talaga ako ng pera talaga tutulong din ako mga kaibigan. Bahay kahit na hindi mansyon. Ang bahay nila. Masaya na sila. Pero kayo, ano? Si Carpio, tanongin nyo, ano na itulong niya? Ano na ibigay niya sa mga tao mahihirap? Wala. O hindi pumunta siya sa abroad at mamulitika, manira ng kapwa niya. Pati ba naman yung sa dagat na yan, pinag-aawayan ninyo? Pinag-aaway niyo ang Pilipinas at ang China? Ano? Kung magkagera, kung magkaroon na ano, maililigtas niyo ba ang buong Pilipinas? Maililigtas niyo ba yung mga tao dyan na nagugutom? Yung mahirap? Siguro kayo mayayaman, makaka-flight kayo kung saan. Maililigtas niyo yung sarili. Paano yung mga taong mahihirap? Hahayaan niyo na lang mamatay? Wala kayong mga awa sa kapwa ninyo. Yang kayo magaling. Mga hayop kayo. Sana tamaan kayo ng kung hindi man ang kidlat ng kumidlat, mauna na kayo mamatay na lahat na mga politikang mga sakim. Sakim sa lahat. Wala kayo na itutulong. Oy, hindi galing sa bulsa nyo ang tinutulong na iba dyan. Galing din yan sa gobyerno. Yung mga tao nagbabayad ng buwis. Totoo. Yung pera niyan, yan ang inanin nyo. At hindi nyo nga, binubulsan nyo pa eh. Kakapal ng mga mukha ninyo eh. Imbis na itulong nyo, binubulsan nyo. Lalagay nyo sa bitukan nyo, sa pamilya nyo. Mahiya-hiya naman kayo. Ngayon lang ako nakakita talaga ng ganyan. Diyan lang sa atin talaga. The only one. Sa Pilipinas lang. Kaya kung kami kutsain dito na mga tiga rito sa Europe, na basura rin kami sa kanila. Dahil sa inyo mga politika sa atin na magnanakaw. Ganyan. Minamaliit din kami. Hindi nyo lang nakikita. Sobra na kayo. Imbis na tulungan nyo ang kapwa nyo. Hindi. Wala kayo na itutulong. Kaya kami kahit saan, kita nyo Saudi, mga tao nagpupunta ron, ng mga Pilipino. Ang tingin sa kanila ng mga tiga ron, basura. Alila. Ganon. Kahit saan kami magpunta ng mundo. Pag hindi ka super yaman, wala ka. Kaya lang hindi, ang difference lang ng Saudi at dito sa Europe, hindi sila nag-aano ng mga tao. Na kahit na nagtatrabaho ka sa kanila, hindi ka nila sasabihan ng masasakit. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.